Tagal na nga pong usap-usapan guys ang sports bike na ito ni Honda. Sa katunayan guys, meron nga po siyang unang version, yung Honda CBR 250 RR. Ngayon nga guys is naglabas na naman po sila ng isang article na maglalabas at meron nga po silang bagong niluluto na talaga namang magugustuhan ng lahat. Kasi guys, ang bago nga pong Honda CBR 250 RR is naka inline 4 engine na nga daw po. At marami nga pong tumatangkilik sa motor na ito sa bansa nga po na Thailand, Vietnam, and Indonesia. Talaga guys na marami pong nagkakagusto sa sports bike na ito. Ang bago nga pong niluluto ng Honda is talaga namang tatapatan na po ang 250cc na naghari na ito. In terms of power output guys, ang bagong Honda CBR 250 RR guys is mas malakas nga po ito sa Kawasaki ZX-25R. Kaya makakaasa ka guys na ang top speed na yan is mas matataasan pa po ng bagong Honda CBR 250 RR na meron nga daw pong 55 HP. Can you imagine that guys kung gaano kalakas ang power output na yan? At dahil nga po sa pinalakas na po ang kanyang engine na meron na nga daw pong inline 4 engine, syempre makakasigurado din tayo guys na meron siyang malakas na stopping power, na meron nga pong disc brake sa harap and disc brake din po sa likuran, na meron nga pong 4 piston caliper ang kanyang braking system sa unahan and 2 piston naman po sa kanyang likuran. Syempre pagdating sa braking system guys, hindi po pwede na malakas lang, kailangan din ang safety features. Kaya guys, makakaasa tayo na both nga po sa kanyang braking system is meron na nga pong ABS o anti-lock braking system. Karagdagang safety features pa guys kasi meron na nga din daw po itong traction control. Ang traction control ang tumutulong guys para nga po mapanatiling parehas pa rin ang ikot ng inyong dalawang gulong. Halimbawa, nagpreno ka sa unahan, so ibig sabihin hindi na po same ang ikot ng inyong gulong. Siya nga po ang magka-cut sa ECU para nga po maging same ang ikot ng gulong mo para makaiwas nga po sa pagka-skid, pagkadulas at pagkatumba ng iyong motorcycle. Kaya napakagandang features po ng traction control. Meron na din siyang features na sleeper clutch. Ang sleeper clutch naman guys ang tumutulong para nga po mapanatiling stable ang rear tire mo kahit nga po nag-hard downshift siya. Siya rin po ang nagpoprotekta para nga po sa mga gearing mo, and syempre more on comfortability sa kanya nga pong clutch dahil meron nga po itong malambot na clutch lever. Noong 90s pa po talaga, meron na nga pong 250cc si Honda na CBR na naka inline 4 engine, pero ngayon nga guys ang kanilang gagawin is yung mga panibagong technology is ilalagay na nga po dito. Meron na din siya guys na features na quick shifter. Ito nga po ang features na hindi mo na po kailangan mag-pisil ng clutch para magpalit ng gearing mo, and syempre guys ang quick shifter guys is kahit nga po naka full throttle ka, pwede kang magpalit ng gear mo. Dagdag bilis guys para sa isang sports bike. Pag-uusapan guys ang disenyo ng sports bike na ito, makikitaan mo talaga guys ng napakaangas po. More on aggressive design and aerodynamics. Alam nyo ba guys na mas lalo nga pong in-upgrade ng Honda ang kanyang aerodynamics. Mas pinaangas at mas pinaganda nga po and more slim body shape and bulky body shape sa unahang bahagi ng kanyang tangke. Maangas nga po ang kanyang itsura. Kitang kita guys na malaki ang pagbabago ng Honda CBR RRR kaysa nga po sa Honda CBR 250 RR. Kaya talagang makakaasa guys na maangas at malakas ang sports bike na ito. Siyempre lalong naging special guys ang motor na ito sa Honda kasi alam nyo ba guys na siya po ang pinakaunang merong tail light na letter H na simbolo nga po ng Honda brand. Samahan mo pa sa meron nga pong magagandang suspension na naka-inverted port nga po ang kanyang suspension sa unahan and monoshock naman sa kanyang suspension sa likuran, na lalo nga pong in-upgrade po ng Honda ito dahil sa lalo mo siyang mai-enjoy guys pagdating nga po sa mga sharp corner. Ang disenyo nga po ng bagong Honda CBR 250 RRR guys is inspired nga po sa Honda Fireblade RRR SP. Kaya makakaasa ka guys na meron po itong malalapad na pairings na hindi mo nga po mahalata na 250cc lang pala ang motorcycle na ito dahil malaki po talaga sa titignan. Kung titignan nga guys sa kanyang actual footage picture, makikita mo na para nga po siyang nasa mid-range sports bike, mga nasa 600cc. Kaya talaga
namang tinapatan nga po ni Honda ang Kawasaki, yung kanilang Kawasaki ZX25R. Ito nga pong Honda CBR 250 Triple R, at makikita nga natin guys sa kanilang mga physical appearance, design, looks, talaga namang panalo't panalo ang CBR 250. Angas din at maporma ang Kawasaki ZX25R, pero alam naman natin na isa nga po ang tunog sa nagugustuhan ng iba na mga rider, at ito nga pong Honda CBR 250 Triple R guys na naka inline 4 engine na rin, talaga namang sasabay na rin sa kanyang kakompetensya. Haizang GD 250R. Ito nga guys ang isa sa talaga naman pong napaka-porma na sports bike. Very unique po ng itsura niya, and meron nga po siyang more on aggressive looking, lalo na nga po yung kanyang headlight na kahit nga po hindi singkit ang pagkakadesenyo dito, makikitaan mo pa rin ang pagka-aggressive. Baka pumasok sa isip mo, saan ba nagmula ang brand na Haizang? Hindi ba ito galing sa China? Kapansin-pansin din kasi guys sa brand na name niya na Haizang Motorcycle, kitang-kita din po na ganito nga po nakaalinsunod ang mga pangalan ng mga motorcycle company sa bansang China. Kaya mapapaisip ka din talaga na baka nga po ang Haizang Motorcycle Company is nagmula nga po sa bansang China. Pero ang brand nga po na ito guys is nagmula nga po sa bansang Korea. And hindi po biro guys kung saan nga po nila dinidealer ang kanilang mga motorcycle guys. Alam nyo ba guys na ang kanilang nga pong mga pinuproduce na motorcycle is dinadala nga po o minamarket sa bansa nga pong Amerika, sa bansang USA. Kaya dito pa lang sa senaryo na to guys, makikitaan mo po na ang brand na Haizang Motorcycle is hindi din po talaga pipitsugun. Meron din po talaga sila mga pinuproduce na mga motorcycle na meron nga pong unique na bodyworks, magandang physical appearance ng mga motorcycle, and syempre power output ng motorcycle na hindi din talaga biro. Alam nyo ba guys na ang Haizang GD 250R hindi din po talaga biro pagdating sa kanyang performance. Syempre guys, pagdating naman po sa kalidad ng makina, hindi nga po magtitiwala ang isang malaking bansa na maglabas ng isang motorcycle na hindi din po ganon kalidad ang kanilang gawa. Nung una ko nga pong marinig ang Haizang Motorcycle, inisip ko po talaga na nagmula nga po ito sa bansang China, pero laking gulat ko po na ang bansang Korea pala is meron din po pala silang mga motorcycle company nagpo-produce po ng mga magagandang motorcycle. Kung titignan mo nga guys ang Haizang GD 250R, makikita mo nga sa tindigan niya na meron nga po itong unique at magandang physical appearance. Samahan mo pa nga po sa kanyang aerodynamics design, and syempre guys, kahit nga po 250cc lang ang motorcycle nito, malakas nga po ang kanyang power output. In terms of performance guys, alam mo ba na kaya nga pong mahit ng Haizang GD 250R ang kanyang top speed sa bilis na 140 km/h. Can you imagine that guys, kung gaano nga ba kalakas ang 250cc na ito? Hindi din talaga biro. Para nga po sa bilis na 140 km/h na isa nga pong 250cc na sports bike, mabilis na nga po ang performance na yan. Guys, dahil dyan, pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specs. Pagdating nga po guys sa kanyang engine specs, meron nga po itong 250 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka single cylinder, naka dual overhead cam with 4 valves. At pagdating naman po sa kanyang fuel system guys, siya nga po is naka EFI o electronic fuel injected, and ang kanya nga pong cooling system is naka liquid cooled engine. Kahit nga po aggressive looking ang sports bike na ito guys, makakaasa ka na meron nga po siyang relaxed na body posture, kasi nga po kahit nga po siya sports bike po ang category, medyo upright position nga po ang kanyang body posture, dahil na din po sa medyo upright position nga po ang kanyang handlebar. At pagdating naman po guys sa kanyang compression ratio, siya nga po is may sukat na 10.0:1. Guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang power performance, pag-usapan nga po natin ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power guys, meron nga po siyang 28.4 horsepower at 8,500 RPM, at meron naman siyang maximum torque na 26.1 Nm of torque at 7,000 RPM. Para nga po sa power output din guys, kita talaga na hindi ka talaga mabibitin. Meron nga pong malakas na power performance, sama pa sa malakas na torque. Talaga nga pong sulit na sulit din ang 250cc na ito. Pagdating nga guys sa kanyang fuel tank capacity, kaya nga po nitong magkarga ng 11 liters fuel tank capacity, at ang kanyang gas consumption naman daw po guys is kumukonsumo po ng 25 to 30 km per liters. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan nga po, meron nga po itong sukat na 110/70/17 sa unahan, at meron naman pong sukat sa likuran na 150/60/17 sa likuran. And syempre guys, same na po sila na naka-tubeless. Pagdating naman po guys sa kanyang braking system, ito nga po is naka-disc brake sa harapan and naka-disc brake sa likuran. Wala nga po siya guys na ABS o anti-lock braking system. Ngayon guys, dumako naman po tayo at pag-usapan natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga po, ito nga po is naka-inverted fork na suspension, at sa likuran naman po is naka-monoshock na makakaasa kang meron nga po siyang magandang
kanyang plate sa kurbada, lalo na nga po guys kapag pinapasok nyo na siya sa mga sharp corner. Ang kanya nga pong seat height guys is may taas nga po na 790mm. Pagdating naman po sa kanyang ground clearance, meron nga po itong sukat na 135mm. At ang motorcycle nga po na ito guys is meron nga po siyang bigat na 160kg. Kung mapapansin guys, 250cc lamang po ang kanyang engine displacement, tapos ganyan po ang kanyang kilo. Sasabi talaga natin na meron nga po siyang magaan na power to weight ratio. Pagdating nga po guys sa lighting system ng motorcycle na ito, pagdating nga po sa kanyang mga signal light, ito nga po guys is naka LED na, pero pagdating po sa kanyang headlight and tail light, siya po is naka halogen pa. Ang kanya nga pong gauge panel guys is naka fully digital na po. Isa nga po sa highlights ng motorcycle na to, yung kanya nga pong tambucho na makikitaan nga po natin na naka underbelly nga po siya, na mangingibabaw nga po ang disenyo ng kanyang swing arm. Samahan mo pa nga po sa kanyang makapal na swing arm na makikitaan mo nga rin po na meron din po talagang quality at maganda nga po ang mga ginamit na materyales sa kanya. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo, at dahil nga po sa bansang Amerika pa lamang po available ang sports bike na ito, doon nga po muna tayo magbabase sa kanyang presyo. Doon nga po sa bansang Amerika guys, nagkakahalaga nga po ito ng $2,000. Kung direct nga po nating i-convert sa Philippine money, ito nga po guys is papatak ng 111,000 pesos. Mura talaga guys. Meron ka ng sports bike na napakaangas nga po ng physical appearance, merong aerodynamics design, maganda nga pong bodyworks, and syempre meron nga pong malakas na power output na hindi din naman talaga biro. Meron pong kalidad na makina, kaya sulit na sulit din po talaga ang motorcycle na ito, ang Haizang GD 250R. Isa sa talagang pinag-uusapan ang sports bike na ito guys, ang RC250 ni Cyclone. Alam naman natin guys na dito sa Pilipinas po, ito nga guys is inaabangan na nga pong lumabas dito. Dahil sa mismong si Cyclone nga po ang naglabas ng article na ang motor nga po na ito is i-dealer nga daw po ni Rusi. Kilalang kilala din po talaga guys ang motorcycle brand na yan dito sa Pilipinas, dahil sa si Rusi nga po ay meron pong mga motor na meron pong abot kayang presyo. Titignan natin guys sa kanyang itsura, sa kanyang napakagandang bodyworks, yung mga ginamit nga po ng mga materials sa kanya na talaga naman pong napakasulit, katulad na lamang po ng kanilang mga manganese steel, yung kanya nga pong mga bilit aluminum, samahan mo pa sa meron nga pong unique na at may kalidad na makina, mga panibagong disenyo, katulad na lamang po sa kanyang front design na meron nga pong aggressive looking and aerodynamics design. Samahan mo pa po yung kanyang winglet na hindi lang po para pandagdag forma. Ang winglet nga po nito guys is nakakadagdag para nga po sa downforce. Kung nasa high speed situation ka is makakatulong nga po para lalong maging stable nga po handling ng motorcycle. Iwas wobble na rin po, kaya maangas din at maganda din po ang pagkakalagay nga po ng winglet nito. Samahan mo pa po sa kanyang single sided swing arm na napaka-unique ng pagkakadisenyo, and meron nga po siyang underbelly exhaust para nga po mangibabaw ang disenyo ng kanyang single sided swing arm. Maangas nga po ng mga mugs, and alam naman natin na pagdating sa specs is talagang sulit po ang sports bike na ito, ang Cyclone RC250cc. Alam kong nakaka-excite naman talaga guys na makita na sa personal o dalhin na yan dito sa Pilipinas, dahil kapag ito nga guys is nangyari na magkaroon nga po ng bagong Rusi sports bike na meron nga pong uniqueness, kakaibang itsura, futuristic design, aggressive looking, more on aerodynamics design si Rusi na motorcycle dito sa Pilipinas, hindi na nga po ganun kababa ang tingin ng ibang mga rider sa brand nga po na Rusi dito sa Pilipinas. At alam naman natin guys na si Rusi nga po is lagi nating uulit-ulitin na nagdi-dealer lamang po ng mga motorcycle. Hindi po sila mismo ang gumagawa ng motor para ibenta dito sa Pilipinas. Kaya kung ang i-dealer po nila na motorcycle na galing nga po sa ibang bansa is meron pong kalidad, maangas, magandang mga materials na ginamit, bodyworks na uniqueness at maangas na physical appearance, yun at yun din po ang dadalhin dito sa atin para nga po ibenta. Kaya pagdating sa presyo, kung medyo may kataasan man po ang presyo nun, dapat din po nating maunawaan, dahil sa hindi din naman po biro na motorcycle ang inangkat ni Rusi para nga po ibenta dito sa Philippine market. Sa mga patunay o mga konkretong ebidensya na pinapakita natin guys, katulad na lang din po na binabanggit ni Cyclone mismo na si Rusi nga po ang magdi-dealer ng motorcycle na ito, hindi natin alam na baka nga po ang motor na yan is naandito na sa Pilipinas. Why not, di ba? Baka hindi pa lamang po gaano pinapaalam ni Rusi, kasi alam naman natin guys na ang brand na ito is mahilig din naman talagang magsorpresa ng kanilang mga motor na bagong inilalabas.
Sa ngayon nga guys is talaga naman pong kaabang-abang ang sports bike na ito. Samahan mo pa po sa mga ebidensya na napapakita nga po na ang motor na yan is dadalhin din talaga dito sa Pilipinas. Ngayon guys, ang masasabi ko lamang po, lalo na nga po sa mga solid nga po na subscriber natin at nag-aabang nga po ng motorcycle na ito na wait lamang po tayo. Tulad nga po ng pinakita natin, si Cyclone na po mismo ang nagsabi na ang motorcycle na ito is ilalabas din talaga. Mag-antay-antay lamang po tayo. Baka hindi natin kalaunan, makita na din talaga natin sa personal ang motorcycle na ito, si Rusi Cyclone RC 250cc. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po, Ichi Boy. Thank you!